Noong unang panahon, sa isang mataong lungsod, may nakatira rong isang lalaki na kilala ng lahat. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang dedikasyon. Walang kapagurang pagsisikap at matibay na prinsipyo. Isa siyang haligi sa mundo ng negosyo. Isang self-made na taong itinayo ang kaniyang imperyo mula sa simula. Bawat tagumpay ay bunga ng pawis at sakripisyo. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, may isang malalim siyang pinoproblema, ang kanyang anak. Habang ang ama ay sagisag ng sipag, ang anak naman ay kabaliktaran. Tamad, walang pakialam, at palaging umaasa. Madalas pa nitong pagtawanan ang abalang buhay ng kanyang ama, ang maagang pagbangon at gabi-gabing pag-uuwi. Bakit ka pa nagtatrabaho ng ganyan, Dad? Kumpleto naman na tayo. Lagi niyang sinasabi. Napakasakit nito para sa ama. Napagtanto niyang ang tagumpay na pinaghirapan ay mawawalan ng saysay kung hindi niya maipapasa kasama ang tamang mga aral at prinsipyo. Isang gabi, habang nasa kanyang pag-aaral, nakaisip siya ng plano para turuan ang anak ng isang napakahalagang leksyon. Tinawag niya ang anak at mariing sinabi, "Bukas, kailangan mong kumita ng sarili mong pera. Kapag umuwi kang walang naipundar, hindi na ito magiging tahanan mo." Napatigil ang anak. Unang beses niyang nakita ang mga mata ng ama na hindi puno ng lambing, kundi ng katatagan. Natakot siya at nabuluhan kaya tumakbo siya sa kanyang ina. "Ma'am, napabaliw na si Dad. Pinapagawa niya ako na parang isang laborer." Iyak niya. Dahil malambot ang puso ng ina, hindi nito matiis ang anak. Palihim niyang inabot dito ang isang gintong barya at bumulong. "Iabot mo ito sa tatay mo at sabihing ikaw ang kumita niyan." Kinagabihan, pag uwi ng ama, tinanong niya, "Anak, ano ang kinita mo?" Buong yabang na inabot ng anak ang gintong barya. Walang sinabi ang ama kundi sabi, "Mabuti. Ngayon lumabas ka at itapon mo ito sa balon." Bagaman nagtataka, ginawa ng anak ang utos. Itinapon niya ang barya sa malalim na tubig nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, inulit ng ama ang utos. "Magtrabaho ka, kumita ka." Ngayon sinigurado niyang wala ang ina. Dahil sa desperasyon, lumapit ang anak sa kanyang kapatid. "Tulungan mo ako, ang sama ni Dad." Dahil naaawa, binigyan siya ng kapatid ng $100. Nang gabing iyon, inabot niya ito sa ama at gaya ng dati, sabi ng ama, "Itabon mo sa balon." Muli, sumunod ang anak, walang guilt, walang pakialam. Sa ikatlong araw, wala na ang ina. Wala na ang kapatid. Mag-isa siyang nakatayo. Wala nang madaling pera, wala nang palusot. Pagod, takot at desperado, lumabas siya sa totoong mundo. Naglakad siya sa palengke sa ilalim ng nakapapasong araw, naghahanap ng trabaho, pero sunod-sunod ang pagtanggi. Sa huli, isang tindero ang naawa at binigyan siya ng gawain. Magbaba ng mabibigat na sako mula sa truck. Ang batang hindi pa nakakapagbuhat ng mas mabigat kaysa cellphone, ngayon ay napayuko sa trabaho. Magaspang ang mga sako, mabigat sa balikat, at nagliliyab ang kanyang mga palad. Tumutulo ang pawis sa mukha niya, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Pagkalipas ng maraming oras ng nakakapagod at masakit na gawain, kumita siya ng $20. Pagod na pagod at masakit ang buong katawan, umuwi siyang hawak ng mahigpit ang perang iyon, parang kayamanan. Kinagabihan, tinanong niyang muli ang anak. Inabot niyang gusot ang $20. "Itabon mo sa balon," sagi ng ama. Ngunit ngayon, sumigaw ang anak, "Hindi! Alam mo ba kung gaano kahirap kitain ito? Masakit pa ang likod ko, nanginginig pa ang kamay ko. Pinaghirapan ko ito. Paano mo ako papayagang itapon ito?" Natuwa siya. Ngumiting daagi nali ang ama.
Exactly, anak. Kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, nagiging priceless ito. Kaya ko pinahalagaan ang bawat sentimong pinaghirapan ko. At sa unang beses, naintindihan niya ang kanyang ama. Anong aral? Huwag palakihin ang bata na maging mayabang, puro layaw at puro pagpapakitang yaman na hindi naman nila pinaghirapan. Turuan silang maging mapagpakumbaba. Turuan silang kung gaano kahirap kumita at gaano kadaling magwaldas dahil ang perang hindi pinaghirapan ay walang tunay na halaga. Pero ang perang pinagpawisan ng buhay ay may dalang respeto, dangal at kahulugan. Ang ama ay hindi lamang nagbigay ng leksyon tungkol sa pera. Ibinigay niya ang pinakamahalagang aral sa buhay na ang tunay na halaga ay nasa sipag, sa pagpapahalaga ng biyaya at sa pagrespeto sa kung anong meron ka. Ang kayamanan ay maaaring ipamana, pero ang karunungan ay kailangang matutunan. At kadalasan, tunay na to lamang nauunawaan sa hirap.